Nathan's POV. She knows. Ang agad sabi ng kausap ko sa kabilang linya at alam kong ibig lang sabihin kaya't nagmadali ako sa pagkilos. Si Debbie ang tumawag sa akin para ipaalam ko ano ang nangyari. Nagpalit ako ng damit at kinuha ko ang emergency bag ko just in case this happened and I am prepared for it. Hindi mo na ako basta-basta matatakbuhan at matatakasan ngayon, Miss Scarlett Rodriguez. I will make sure of that. May kasunduan ng Supernex Studios at GIA, Gemstone Intelligence Agency, which means alam ko na ang tungkol sa trabaho ni Scarlett una pa lamang. Kaya ako ginawa to. Simple lang, ayokong biglain siya sa muli naming pagkikita. I want her to open up to me. Ang gusto ko siya mismo magtatapat ng sekreto niya na di niya nagawang sabihin sa akin noon. Paano ko nalaman? It's because of the tracking device na naka-inject at the back of her neck. Flashback. Nagpa siya akong pumunta sa apartment niya dahil hindi ko na siya makontakt. Wala nang reply sa mga messages. Di rin matawagan ng kanyang cellphone at laking gulat ko na wala na akong nadatnan. Tamang sinabi ni Steven, halos mabalis nga ako na mabaliw na iwan ako ni Scarlett. And I was about to give up, pero bigla ko naalala yung spark of light na nakita ko sa likod ng leeg niya nung huling gabi ko siyang nakasama bago niya ako iwan. Tumayo akong dahan-dahan na may pag-iingat para di ko siya magising hanggang makalis ako sa kama at nakadapa pa rin siya nahiga ngayon. Kinuha kong kumot para takpan ang hubad niyang katawan nang parang may naaninag akong munting liwanag pero biglang nawala. I swear I saw a spark of light at the back of her neck near her shoulder pero ang bilis ding nawala. Kaya lumapit ako sa kanya para tingnan ang parting yon at may maliit na peklat akong nakita. Hinaplos ko pa to. Medyo gumalaw si Scarlett kaya't inalis ko ng kamay ko at ayokong maistorbo ko pa ang tulog niya. Nang malala kong tungkol doon, nag-research ako at natuklasang tracking device ang may ilaw na yon sa katawan ni Scarlett at isang kumpanya lang gumagawa ng GPS chip that can be implanted under the skin, ang IntelliTrack. Dahil techie ako, I was able to hack their system. Nakita ko yung list ng mga companying sinusuplayan nila which happens to be the Armed Forces and lumabas ang pangalan ng GIA or Gemstone Intelligence Agency sa listahan. Secret agency funded by the government na itinalaga para makatulong at maprotektahan, mapangalagaan ang seguridad ng bansa. Nagawa ko rin i-hack ang GIA and then sa pag-scroll ko lumabas sa list ang pangalan ni Scarlett. Agent Scarlett Rodriguez. Doon ko nalaman ang totoo niyang katauhan. Noong una gusto kong magwala sa galit sa kung ano-anong kasinungalingan niya. Pero naalala ko ang mga panahong magkasama kami. And damn, I was about to propose to her. Nakabili na nga ako ng ring at handa na ako ipakilala siya sa parents ko. At ready na rin akong sabihin sa kanya ang totoo. Katulad niya, hindi rin ako naging 100% truthful throughout our relationship. Sinabi ko kay Scarlett na nasa US ang parents ko pero walang katotohanan yon. Yun lang ang sinabi ko para hindi na siya magtanong pa. May alitan kasi kami ni Dad nung time na yon. Ayoko kasing hawakan ng company niya Ang gusto ko kasi magtayo ako ng sarili ko. Hindi ko sinabi sa kanya na anak ako ni Nelson Torres, a billionaire, the owner of CWI or Capital Wealth Investment Company. Nakakatawa lang na nahirapan ako maghanap ng investor sa company ko noon. Pero ang tatay ko ay may-ari ng pinakamalaki at pinaka-successful investment company sa buong bansa. And then naisip ko kaya siguro hindi ako nakapasa sa mga investments company ina-applyan ko gawa ng hinaharang ni Dad. Sa eagerness ko na muling makita si Scarlett, nilunok ko ang pride ko at nakipag-ayos kay Dad para magkaroon ng sapat na funds para matunton si Scarlett. And tama si Steven na wala ako na ilang months dahil pinuntahan ko ang mga lugar kung saan napadpad si Scarlett hanggang sa napadpad ako sa isang isla pero wala na si Scarlett doon and you know what? The crazy part is hindi ako pinayagan makaalis doon nang di ako sumasailalim sa training. Nung una nahirapan ako dahil wala akong alam or background sa pakikipaglaban o paghawak ng barel pero dahil sa guidance ni Elias, eventually naipasa ko ang training and I became an agent. Accidentally dahil sa paghanap ko kay Scarlett. Bago ko makalabas ng isla, may pinapirmahan pa sa akin na kontrata si Debbie. Isang kasunduan or pangako na hindi ako pa pwedeng lumapit o magpakita kay Scarlett. Yun daw ang unang mission ko. An emotional test which sinunod ko dahil ayoko na may balakid sa muli naming pagkikita. Basta't ang mahalaga alam ko na kung nasan siya. Pagbalik ko, ako na nag-manage ng kumpanya ng tatay ko hanggang sa itayo ko na ang Supernex Studios.
Nagkaroon pa to ng kasunduan sa pagitan ng GIA, basta't lahat ng related sa cybercrime activity ang hinahawakan kong case. Kaya hindi ko rin nakikita or nakakasalamu ang ibang agent dahil hindi naman ako sa field nakatoka. At sa wakas, after 3 long years, binigyan din ako ni Debbie ng go signal na po pwede ko nang makapakita kay Scarlett, pero Debbie is a very playful person. Gusto ng kontring dama kaya pinalabas niya may illegal activity sa kumpanya ko kahit wala talaga. Gumawa siya ng fake case para gawing mission ni Scarlett para sa muli naming pagkikita, and that's how it happened. Scarlett's POV. Mabilis akong tumakbo hanggang sa mapunta ako sa may crowded area. Talagang sinadya kong dito tumakbo sa may Changi area kung saan maraming taong nagtitinda at namimili. Tumigil ako sa pagtakbo pero mabilis pa rin ang lakad na ginagawa habang nakikihalubilo sa mga tao. Pasimple akong kumuha ng isang jacket sa nadaanan kong nagtitinda. Di ako napansin dahil maraming taong namimili doon. Pinagpatuloy ko lang ang paglalakad habang sinusuot ko ang jacket at sa aking paglalakad may nadaanan na naman ako nagtitinda ng sombrero. Pasimple akong dumampot ng isa at agad nilagay sa aking ulo habang unti-unting bumibilis ang aking lakad. Di ako makapaniwalang tinutugis ako ng agency na tapat kong pinaglingkuran. Nagpatuloy ako sa paglakad na mabilis hanggang sa nakarating na ako sa may kalsadang may dumaraan ng mga sasakyan. Nakalis na ako sa may crowded area. Tahimik ako naglalakad sa gilid ng kalsada nang biglang sumulpot sa hindi kalayuan ng isa sa mga inatasan ni Debing sundan ako. Kaya't ang nangyari, balik na naman ako sa pagtakbo. Tangina, hindi gumana yung disguise ko ah. Ang bilis pa rin ako ng kasunduan. Ito lang ang tanging po pwede kong gawin sa mga oras na ito, ang tumakbo at ang makalayo sa kanila. Panigurado hindi ako mananalo dahil dalawang malalaking lalaking nahabol sa akin. Tanging pagtakas lang magagawa ko. Kailangan ko silang matakasan at need kong bumalik sa storage space para kumuha ng gear. Buti na lang pala naisipan kong dalhin ng mahalaga kong gamit doon at di na ako makakabalik pa sa apartment ko. Patuloy ako sa pagtakbo at kung san-san ko nagsususuot hanggang sa napapunta ako sa isang makitid na eskinita. Wala akong tigil sa pagkatakbo hanggang paglabas ko. Panibagong kalsadang dinaanan ng mga sasakyan ang nilabasan ko. At agad kong nakita ang isa sa mga humahabol sa akin, kaya napatigil ako sa pagtakbo. Tumalikod para sa kabilang side naman ako tatakbo, pero nakaabang din pala sa akin ang isa sa mga tauhan ni Debbie. Na-corner ako, anong gagawin ko ngayon? Wala pa naman akong dalang baril, at di ko alam na mangyayari ang biglang may kotseng nagpreno sa gilid ko. Nilabas ng taong nagmamaneho ang ulo niya sa may bintana at sinabing, "Get in!" Wala akong dapat pagkatiwalaan sa mga oras na to, but I have no choice. Mabilis akong sumakay sa may unahan. Mabilis niyang pinaharurot ang kotse palayo sa lugar na to. Na medyo nakalayo na kami at wala nang bakas na may humahabol sa amin, nilabas ko na ang Swiss knife ko, tinutok ko sa may leeg ng katabi kong nagda-drive. "Really, Scarlett? After kitang tulungan?" Ang sagot nila nun sa akin habang diretsong tingin niya sa daan. "Para naman ako magtitiwala sa'yo, ay empleyado ka ni Nathan at isa pa, paano mo nalaman kung nasan ako? Ano ang alam mo sa lahat ng to?" Ang walang paligoy-ligoy na tanong ko sa kanya. "Yes, I work for Nathan, but I also work for Debbie as an informant." Ang diretsahan niyang sagot, like, ginugulo niya ang utak ko. "Ayusin mong sagot mo, kung ayaw mong gilitan ko yung leeg mo." Ang pananakot ko sa kanya. "For Christ's sake, Scarlett, nagdadrive ako, alisin mo yan para makapagpaliwanag ako na maayos. Don't worry, hindi kita isusurrender sa kanila." Tiningnan ko siya na matalim pero maya-maya, humalakak ako na malakas like akala naman niya, papayag ako na isurrender niya ako. Ngayon pa ba, na may mas advantage ako sa laban na to dahil nagmamaneho siya? Nang maubos ang tawa ko, inilayo kong aking Swiss knife na nakatutok sa bandang leeg niya. "Bibigyan kita ng chance, ang mabuti pa. Itigil mo ang sasakyan at bumaba ka na kung ayaw mong masaktan." Ang pagbabanta ko sa kanya. "Well, yan naman talagang plano at pwede ba? Hayaan mo muna ako mag-explain." Ang sagot niya sa akin habang straight pa rin ang tingin niya sa may daanan. Siguraduhin lang niyang maganda ang sasabihin niya, kung hindi, sisipain ko siya palabas ng kotse nito kahit pa naandar. Nathan's POV. Di nagawang habulin ng mga tauhan ko si Scarlett. May tumulong sa kanya and guess who? Ang sabi ni Debbie habang kausap ko siya sa cellphone ko na nakalagay ngayon sa magnetic car phone holder. Nasa gantong sitwasyon na nga kami, talagang papahulain pa niya ako? Sinong tumulong sa kanya? Ang walang paligoy-ligoy kong tanong. Si Lennon?
May kilala akong Lennon, isa sa mga empleyado ko, at di ko siya malilimutan dahil sa kapal ng apog niya na iyain ng date si Scarlett, and then realize ko bigla, hindi kaya Lennon? You mean, the guy who works for my company? Ang tanong ko para makumpirma kung tama nga ba ang hinala ko. Yes, and by the way, he also works for me. Ang pag-iimporma niya. What the? Ang trabaho ni Lennon na isang CCTV operator. He must watch out for and report suspicious behavior from and recorded footage, pero ang totoo ako pala ang binabantayan niya. Debbie is an evil psycho. Totoo pala talaga yung mga sabi-sabi na may tinalagasi ang mga tao para bantayan ang galaw ng mga agents niya. Di na mahalaga yon, ang mahalaga ngayon ay si Scarlett. Di man niya nahabol ang ibang tauhan ni Debbie, ay ang kasama din naman niya ngayon ay isa sa mga membro ng organisasyon. At alam ko naman na hindi ako magagawa na lokohin ni Scarlett. Alam ko bawat galaw niya, pero wait, bakit ba siya hinahabol? Nakausap mo na si Lennon? And by the way, bakit niyo ba hinahabol si Scarlett? Like, anong balak mong gawin sakaling maabutan mo siya? Ang tanong ko kay Debbie. Hindi pa namin siya makontak, pero malaki ang posibilidad na natakasan din siya ni Scarlett, since alam ni Scarlett na empleyado mo si Lennon, at isa pa, hindi naman talaga agent si Lennon, he is just an informant. About sa tanong mo kung anong gagawin ko, sakaling naabutan siya, nothing. Wala ako ibang balak gawin sa kanya, I'm just gonna put her in a room and then I will explain everything. Papupuntahin kita dito para magkausap kayong dalawa, para matapos ang lahat ng to, because honestly, sumasakit ng ulo ko sa inyong dalawa. Ang sabi niya, at parang kami pa talaga ni Scarlett ang may kasalanan, gayong siyang may pakana sa lahat ng to. Buti sana kung ganyan din ang iniisip ni Scarlett. Tatakbo ba siya kung alam niya na ganun lang palang gagawin sa kanya? Yeah, buti nga sana kung yun din ang iniisip ni Scarlett ng mga oras na to. You know, what this is all your fault. Kung umpisa pa lang, inayaan mo na akong lumapit sa kanya, hindi mangyayaring lahat ng to. Di ko na napigilan ang sariling mabulyawan si Debbie. And at this point, wala na akong pakialam. Ang importante, magkaharap at magkausap kaming dalawa ni Scarlett. Narinig ko ang bahagyang pagtawa ni Debbie sa kabilang linya. I don't care on what you think. Tinotolerate ko lang yung kagaspangan ng ugali mo because of our agreement. Ang tanong, kung di ko ginawa ang fake mission, sa tingin mo ba, papayag si Scarlett na makalapit ka sa kanya? Alam mo bang 3 beses lumapit sa akin si Scarlett para bitawan at wag tanggapin ang mission, pero pinilit ko siya. Pinilit ko siyang pakiharapan ka. Ang sagot sa akin ni Debbie. At nagets ko ang ibig niyang sabihin. Yeah, tinotolerate niya ako because of my money. Kung tutuusin, wala akong napapala sa agreement namin, ni kahit kusing wala akong kinita sa GIA, pero napapakinabangan nilang company ko kahit may karapatan ako magreklamo. Talaga namang kasalanan niya because this is all her idea. Okay, whatever you say. Just call off your men. At ako nang bahalang maghanap kay Scarlett? Ang sagot ko sa kanya while trying to relax myself para hindi na humaba pa ang usaping ito. Well, good luck. At nawala na ang tawag. Para bang sinasabi niya, napilitan lang si Scarlett na tanggapin ang misyon. Napilitan lang si Scarlett na pakiharapan ako. Ginugulo ni Debbie ang isipan ko, pero hindi ako nagpapaapekto sa kanya. Hanggat hindi mismo si Scarlett ang nagsasabi na ayaw niya sa akin, hindi ako titigil. Kung sakali mang mawala siya ulit, I will hunt her down all over again. Pero di siguro mangyayari ulit yon ang nangyari noon because I know how to find her. Nakaparada ang sasakyan ko sa hindi kalayo ang storage space rental. I know na dito siya pumunta because of GPS chips na nakatanim sa katawan niya. Nagawa ko rin na makuha ang kanyang GPS chip profile dahil nag-invest ako ng IntelliTrack. Tayong ako lamang ang pwedeng mag-activate at deactive ng tracker na nasa loob ng katawan niya. And since hindi na namin alam kung nasan si Scarlett, wala na akong choice kundi muli na naman i-active ang tracker. Tinignan ko ang red dot sa aking cellphone. Makikita sa GPS map na mabilis ang movement nito, so it means lulan siya ng isang sasakyan, and so far, so good. Dahil sa nakikita ko, mukhang dito nga ang punta niya. Patuloy ang tingin ko sa screen ng aking phone para bantayan ang galaw niya, pero bigla, nag-stop ang movement ng red dot. At ang ibig sabihin, nag-stop din ang vehicle kung saan nakasakay si Scarlett. Nakatuon lang atensyon ko sa cellphone ko para bantayan ano ba ang magiging next move niya. Mukhang di siya lumabas ng sasakyan dahil wala pa rin movement, and after siguro mga 20 minutes, biglang bumilis na naman ang movement ng red dot. Sa bilis ng andar nito, malinaw, nasa loob pa rin siya ng vehicle pero nag-iba to ng way. Tila bumalik at nag-iba ng daan na tinatahak.
Mukhang nagbagong isipan niya at hindi na siya papunta dito. And it's time para sundan siya. At sa aking pagmamaneho, tila nahulaan ko na kung saan siya pupunta base sa tinatahak ng daan. Mukhang papunta siya sa kondo ko kung saan kami nagsama noon. At di nga ako nagkamera dahil sa address ng building na yon tumigil ang red dot. At unti-unti, bumagal ang galaw nito ng ibig sabihin. Lumabas na siya ng sasakyan. Naglalakad na lamang siya ngayon. Nanatili ang red dot sa lokasyon ng condo building ko. So talagang doon siya pumunta. Nagbadali ako sa pag-drive hanggang sa mabilis akong nakarating sa kondo ko at nang pagbukas ko ng pintuan, nakita ko si Scarlett. Prenteng nakaupo sa sala ko, hawak ang remote ng TV at may beer in can na nakalagay sa may coffee table. Para bang wala lang? Relax na ang kilos niya na parang wala siyang nalaman. Good evening baby, what's with the bag? Tara, chill tayo. Ang gaya niya sa akin, sabay balik ng atensyon niya sa may TV screen, sabay tampot niya sa beer in can. At nilapit niya to sa kanyang labi para sumimsim. Di ko naintindihan ano bang nangyayari. Ang sabi ni Debbie alam na ni Scarlett ang lahat, pero ba't gantong kinikilos niya? Scarlett's POV. Then go, explain yourself, and why are you helping me? Sabi ko kay Lennon. Siguraduhin lang niyang magandang sasabihin niya dahil kung hindi, sisipain ko siya palabas ng kotse nito kahit panaandar. Well, let's just say, I'm returning the favor. You helped me way back at ibinabalik ko lang sa iyong pabor. Ang sagot naman sa akin habang patuloy pa rin sa pagmamaneho. Huwag mo na akong pakulain, limitado lang oras ko at di ko naiintindihan ang pinagsasabi mo. Ang duro ko sa kanya gamit ang maliit na patalim na hawak ko. Alam ko hindi mo ako natatandaan pero tinulungan mo ako noon 3 years ago. Binala kitang gawa ng masama pero imbes matakot ka, matapang mo akong hinarap. At hindi lang yon, binigyan mo pa ako ng pera, kaya hindi kita makakalimutan? Ang sagot niya sa akin. The heck is he saying? Wala na akong time alalahanin pa yung sinasabi niyang 3 years ago. Muli kong itinutok sa kanya ang maliit na patalim na hawak ko at baka nililito lamang niya ako. Gaya nga ng sabi ko kanina, wala akong dapat pagkatiwalaan sa mga oras na to. Anak ng, wag mo kong niloloko ha. Ang mabuti pa itigil mo ng kotse at bumaba ka na kung ayaw mong tuluyan kita. At sinunod naman niya ang iniutos ko at pinitigil niya ang sasakyan. Nagsasabi ako ng totoo. Ako yung lalaki na nagtangkang mang-hold up sa'yo noon pagkatapos mo mag-withdraw sa may ATM machine? Ang seryosong sabi niya. After niyang sabihin yun, naalala ko nga kung ano ang ganap ng gabing iyon. Anong klaseng biktima ka? Hindi ka ba talaga natatakot? Sa tono ng boses niya, konting-konti na lang, mukhang siya ang matatakot. Anong klaseng hold-upper ka din? Di ka naman nakakatakot eh. Mukha ka lang pupunta ng rock concert. Isa pa halata din peke yung baril mo. Tago mo na nga yan, nakakahiya ka. You don't have the guts to do it, so please, mag-iba ka na ng linya. Wag hold upper hat, paniguradong mahuhuli ka kaagad. Tingnan ko na maigi ang mukha niya. Kung nagsasabi ba siya ng totoo at pinasadahan ko ng tigay ng kabuuan niya. Base sa forma ng pananamit niya, mukhang siya nga talaga yung lalaki na nagtangkang mang-hold up sa akin noon. And if I remember, binigyan ko siya ng 1,000 para umuwi na siya at di na magtangka pang mambiktima ng ibang tao. Naalala mo na? Ang tanong niya sa akin. Okay, sabihin na natin, ikaw nga ang lalaking yon. Ang next na tanong ko naman, paano mo nalaman kung nasan ako at kailangan ko ng tulong? Nakatutok pa rin sa kanya ang maliit na patalim na hawak ko. Teka, titigil ko muna ang sasakyan para mas maintindihan mong paliwanag ko. At iginilid niya ang sasakyan at inihinto iyon. Pagkatapos niyang pahintuin ang sasakyan, tinaas niya ang dalawa niyang kamay. Scarlett, alam ko nag-iingat ka lang pero you have to trust me. Kunin mong cellphone sa bulsa ng pantalon ko at tumalikod ka sa akin. Taas mong buhok mo at kailangan kong kunin ng video. Nanlalaki ang mata ko sa mga pinagsasabi nito ni Lennon like, ano bang trip ang meron siya at bakit kailangan niya akong i-video? Bumaba ka na ngayon ko. Bago pa tuluyang magdilim ang palingin ko sa'yo ha? Anong gagalaiti kong sabi sa kanya? I swear Scarlett, makakatulong sa'yo ang gagawin ko at sasabihin ko sa'yo. Halata ang pagkatakot sa boses ni Lennon. Bakit pa kasi hindi mo pa sabihin? Sabihin mo na. Ang utos ko sa kanya. Kahit anong gawin mong pagtakas o paglayo, hindi mo magagawa dahil inactive na ni Mr. Torres ang tracker na nasa loob ng katawan mo. At dahil sa mga sinabi ni Lennon, nagmamadali akong kunin ang cellphone ko at ako na nga mismo ang gumawa ng mga gustong mangyari ni Lennon. Binuksan ko ang camera, hinawi ko ang buhok sa kabilang side, saka itinapat ang cellphone ko at nagawa ko yon habang nakatutok lamang din kay Lennon ang patalim na hawak ko.
Huwag mo agad tatanggalin. Mag-count ka muna ng at least 60 seconds. Ang sabi ni Lennon habang nakataas pa rin ang kanyang dalawang kamay. Nakangalay na ako sa itsura ko, pero sinunod ko pa rin ang gusto niya. Nagbilang ako sa aking isipan hanggang sa natapos din. Inend kong recording at agad kong pinlay ang video. Walang hiya ka talaga, Lennon. Wala naman kakaiba dito ah. Huwag ka naman kasing masyadong mainipin. Di pa tapos ang video. Mag-focus ka sa panonood, pangako. Hindi ako manlalaban. Ang sabi pa niya. Nag-focus ako sa panonood pero patuloy pa rin ang pagtutok ko sa kanya. Ano siya, sinuswerte? Para sumunod ako sa kanya? Mahirap na. Mali ko ba kung nagsasabi nga siya ng totoo? Hanggang sa parang may napanood nga ako sa video na tila ba may nag-spark. Sa bandang ilalim ng bato ko, totoo nga ang pinagsasabi nito ni Lennon. Nilayo ko ang Swiss knife na hawak ko at ituntupi ko na ito para lamang itago. What's the point? Kahit ano naman palang gagawin ko matutuntun pa rin ako. Sinandal ko na ng todo ang aking likod at pinikit ang aking mga mata. What to do, Scarlett? And then, bigla ko na lang din dinilat ang aking mga mata dahil may naisip ako. Muli kong inilabas ang Swiss knife at sapilitang pinahawak kay Lennon. If you're really on my side, tanggalin mo ng mano-mano ang tracker at tumalikod ako sa kanya. Scarlett, hindi mo naiintindihan. Ang sagot naman niya sa akin, muli akong lumingon sa kanya. Anong hindi ko naiintindihan? Nasa ibabaw ng parte lang ang tracker, hindi naman ako mamamatay sa sugat kung sakali eh. Umiling-iling din siya. That is now how it works, Scarlett. Hindi mo siya pwedeng tanggalin once naka-activate ang tracker. Pwede kang mamatay. It will electrify your whole body kapag sabilitan mong tinanggal ang tracker sa katawan mo. Kung gusto mong matanggal ang tracker, kailangan mo munang i-deactivate ang tracker. At paano mo naman nalaman ang lahat ng to? Like, ang dami niyang alam na information ha, nasashock ako. Akalain mo yun. Mabutit sinabi niya. Scarlett, I am an informant. At ako ang tinalaga ni Dibing magbantay kay Mr. Nathaniel Torres. And while working with him, natuklasan kong nakuha niyang GPS profile chip mo. Siya lang ang may access sa tracking device na nasa katawan mo. Which means, kailangan ko muling harapin si Nathan para ma-deactivate ang GPS tracking device na nasa loob ng katawan ko. Ako na ang tumapos sa iba pang sasabihin ni Lennon. Tumango-tango naman siya sa mga sinabi ko at may kinuha siya sa bulsa ng jacket niya. May binigay sa akin si Lennon na isang cellphone. Nagawa ko i-clone ang laman ng phone ni Nathan. Nandyan ang program about sa GPS profile chip mo na inactivate niya kani-kanina lang. Sakto naman, pupunta ako sa GIA para mag-report kay Dibikit. Nasa within area lang ako at natuntun kita kaagad. Hindi ba pwedeng gamitin to para ma-deactivate ang tracking device? Ang tanong ko sa kanya. No, hindi ko yan magagawa dahil may password encrypted. Tayong magagawa ko lang sa clone phone na yan, panoorin ko anong ginagawa niya. Pero pag-control hindi ko magagawa. Napasuntok naman ako sa hangin sa inis. Napakautak din pala nitong si Nathan eh. Mukhang wala na akong kawala sa kanya. Ano bang balak niya? Gawin akong alipin? Napakasinungaling niya. Kinalma ko muna saglit ang aking sarili bago ako muling magsalita. Paandarin mo na ang sasakyan at dalhin mo ako sa kondo niya and I think it's time na magkaharap kami. Ang utos ko kay Lennon na siyang sinunod naman niya. Hanggang sa nasa tapat na kami ng condo building at bumaba na ako pero muli akong bumalik sa kanya. Lumapit ako sa bintana ng kotse niyang nakabukas. You know, it's good to know na maayos ng buhay mo ngayon. Bakit mo naman kasi naisipang mang-hold up nun eh? Ang tanong ko pa sa kanya. Well, let's just say dumarating ako sa point ng buhay ko na halos wala na akong makain at wala man lang taong naawa sa akin. Kung kani-kanina na ako ng utang pero walang tumulong hanggang naisipan ko ng gumawa ng masama. And then sa unang attempt ko ng pang-hold up, ikaw ang unang naging biktima ko. Malas ko, 'di ba? Pero mali ulit ako, swerte ako. Dahil ikaw ang nagbigay sa akin ng motivation para gumawa ng tama, para baguhin ang buhay ko hanggang sa nakapagtrabaho ako and eventually na-recruit ng GIA and then nakita ko yung picture mo doon sa leaflet ng mga agent sa headquarters kaya't kilala na kita kung nagpe-play ka lang ng Supernick Studios at alam ko na wala rin akong pag-asa sa'yo. Sadyang inasar ko lang si Mr. Nathaniel Torres para masubukan kung binabantayan din ba niyang kilos mo at tama nga ako. Ang sagot niya sa akin. Dami mo naman sinabi, halos makatulog na ako. Sabi ko naman sa kanya, nagtanong ka eh. Pero seriously, kung ano man maging desisyon mo, kung umalis or magstay ka basta maaasahan mo ko, ang nakangiti niyang sabi,
Wow! Nagkaroon ako ng instant supporter Tsaka ang daming pinagsasabi niya na umalis or magstay. Talagang aalis ako. Ang plano ko, utakan si Nathan para ma-deactivate ang tracker ko nang sa gano'y magawa ko na tong tanggalin sa katawan ko. Papasok na ako sa loob. Salamat sa tulong mo. Ang sabi ko sa kanya at tumango siya hanggang pinaandar niya na ang sasakyan habang ako na may papasok na sa condo building. Nathan's POV. Good evening baby, what's with the bag? Tara, chill tayo. Ang yaya niya sa akin sabay balik ng atensyon niya sa may TV screen at tampot niya sa beer can. Nilapit niya to sa kanyang tabi para sumimsim. Hindi ko naiintindihan kung anong nangyayari. Ang sabi ni Debbie alam na ni Scarlett ang lahat pero bakit ganito ang kinikilos niya? Binaba ko ang bag sa gilid at lumapit ako sa kanya at tinignan siya. Oh, bakit di ka maupo? Saan ka ba galing? Kanina pa kita hinihintay dito Ang tanong pa niya sa akin. Umiling-iling ako. Tinignan ko siya na seryoso bago ko nagsalita. Stop it, Scarlett. Alam kong alam mo na and we need to talk. Sabi ko habang nanatili pa rin akong nakatayo sa harapan niya. Di naman siya nagsalita sa sinabi ko at lumaban din ang titigan sa akin hanggang sa mula sa pagkakaupo sa sofa tumayo siya para lapitan ako at ngayon nga'y magkaharapan na kami. Yeah, I know and it doesn't matter. Pagkasabi niya ng mga katagang iyon, hinapit niya ang bato ko at agresibong hinalikan ang labi ko hanggang sa igiyan niya ako paupo sa sofa and she sits on my lap. Ginantihan ko rin na mapupusok ng halik ang kanyang labi na tila ba kami naglalaban hanggang sa iwanan niya ang labi ko at naglakbay ang labi niya pababa sa may pangako, unti-unti papunta sa aking leeg. Scarlett knows how to turn me on. Habang patuloy siya sa ginagawa niyang paghalik sa bandang leeg ko, napahawak ko sa magkabilang bewang niya at nagsimula na ako na mag-grind mula sa ilalim niya para iparamdam sa kanya ang ginawa niyang pagising sa alaga ko. Napapikit pa ako ng aking mata sa sobrang sarap ng ginagawa niya, but then, alerto at mabilis kong nahawakan ang isang pulsuhan ni Scarlett. May hawak na siyang, damn! She's about to inject me pero buti, napadilat ako ng aking mga mata. At napigilan ko siya, I know, may binabalak siya at di nga ako nagkamali. I know her, pinag-aralan kong profile niya at isa to sa mga ginagamit niyang defense, ang patulugin ng kalaban to help her escape. Dahil napigilan ko na siya, napatigil na siya sa paghalik at ngayon nakatitig kami sa isa't isa. Sobrang lapit namin sa isa't isa kaya't kapwa namin narinig ang mabilis na tibok ng aming mga puso. Nanatili kaming nakatitig sa isa't isa, tila ba tumigil ang oras sa paligid naming dalawa. Stop this, Scarlett. Alam ko, galit ka. Please, wag mong gawin to. Pag-usapan natin to. Pag-usapan? Ang alin? Para saan pa? At kung sakaling mag-usap tayo, may choice ba sa lahat ng to? Or ipipilit mong gusto mo? Halata sa boses niya ang galit na kanyang nararamdaman. Don't do this, Scarlett. Pakinggan mo muna ang sasabihin ko. Ang pakiusap ko sa kanya. I'm sorry. Ang naluluhan niyang sabi hanggang sa maramdaman kong may tumusok sa bandang braso ko at nang pagtingin ko na injection niya na ako, dalawa pa lang hawak niya at unti-unti, nagdilim ang paningin ko. Scarlett's POV. Matapos kong may turok kay Nathan ng pampatulog, agad akong umalis sa kandungan niya. Agad kong pinunasan ang aking luha. Hindi dapat ako magpadala sa emosyon. Mahal ko siya pero hindi ako papayag na hawakan niya ako sa leeg. Nagmadali ako sa pagkilos. Kinapa ko agad ang bulsa niya at nakuha kong cellphone and thank God. Wala namang password kaya nabuksan ko at agad ko naman nahanap ang GPS profile ko. Inanap ko ang pipindutin para ma-deactivate ang tracker kaso may problema. Tama nga si Lennon, may password na hinihingi bago maisagawa ang deactivation. Kinalkal ko ang phone niya at baka sakali na may mga notes siya dito. At sa aking pagkakalkal may nakita ko isang folder na ang laman tungkol nga sa aming dalawa. Mga selfie namin, pictures na kasama namin ni Pikachu, yung malaking stuffed toy na napanalunan ko sa shooting booth. Nandito rin yung kuha namin sa photo booth. Ang sabi niya tinapon na niya to, hanggang namalayan ko na lang naluluhan na pala ako. Hindi itong oras para mag-breakdown and cry ako. Kailangan kong magbandali na makaalis na ako dito at di ko magagawa yon hanggat hindi ko nalalaman ang password na gamit ni Nathan. Napatingin naman ako sa may sofa at nanlalaki ang mga mata ko dahil wala nang tao ngayon doon. Wala na si Nathan and then,
Bigla ako nakaramdam na may tumusok sa bandang leeg ko hanggang tuluyan nang nagdilim ang paningin ko. Nathan's POV. 30 minutes ago, nakarating na ako sa condo building at naipark ang sasakyan ko pero bago ako bumaba, kinuha ko sa bag ang bote ng antidote to prevent sleepiness. Uminom ako ng ilang piraso just in case lang na may mangyari at di nga ako nagkamali ng hinala dahil tinurukan ako ni Scarlett ng pampatulog. Mataas siguro ang dosage ng tinurok sa akin ni Scarlett dahil inantok pa rin talaga ako. Pero ilang saglit lang nagising din naman agad ang diwa ko. Malamang umepekto rin ang antidote na ininom ko para tuluyan na ako magising at di makatulog. Unti-unti kong dinilat ang aking mga mata para silipin si Scarlett at nakita ko siyang nakatayo. Hawak ang cellphone ko. Mukhang seryoso sa pagkalkal hanggang sa tumayo na ako. At nakita kong isa pang tranquilizer sa tabi ko. Ito yung una niya dapat ituturok sa akin kaso napigilan ko. Agad kong dinampot yon at tahimik siyang nilapitan habang busy pa siya sa pagtingin sa cellphone ko at nagawa kong iturok sa kanya ang pampatulog. Mabilis naman nakatulog si Scarlett. Agad ko naman siyang nasalo. Scarlett's POV. Unti-unti kong dinilat ang mga matang antok pa pero agad nagising sa pagkagulat na makita si Nathan na nakatingin sa akin at bukod pa doon, nakagapos lang naman ako dito sa inuupuan ko. Nandito pa kami sa kondo niya. Prente siyang nakaupo sa may sofa habang ako naman nakaupo paharap sa kanya gamit ang isa sa mga upuan niya sa may dining table area. Sinadya niya na iusog ang coffee table at akong pinilit niya para harapan kaming dalawa. Walang hiya ka, Nathan. What kind of twisted game is this? Pakawalan mo ko. Ang sigaw ko sa kanya. Can you please calm down? Makinig ka naman, Scarlett. Ang sagot niya sa akin. Paano ko kakalma kung ginapos mo ko dito sa upuan? Ano bang balak mong gawin sa akin, ha? Anang gagalaiti sa galit kong tanong sa kanya. Di niya sinagot ang tanong ko. Lumapit siya sa akin habang hawak niya ang duct tape at nahulaan ko na agad ang gagawin niya. Nathan, sinasabi ko sa'yo. At tuluyan nga niyang tinakpan ang bibig ko para di na ako makapagsalita. Talaga naman, ganun ba talaga kalaki ang galit niya sa akin para humantong pa kami sa gantong sitwasyon? Ngayon ko napagtanto ang binigay na warning sa akin ni Steven nung nagkita kami sa bar. Mukhang mali siya ng akala. Hindi kamuntikang nabaliw si Nathan dahil sa ginagawa niya sa akin ngayon ay masasabi ko na sadyang baliw siya. Pagkatapos niyang takpan ng bibig ko, inikot naman niya ang upuan para mapaharap sa TV at inoon yon. Dahil sobrang tigas ng ulo mo, ayaw mo makinig sa paliwanag ko kaya tinali kita at manood ka. Gumawa ako ng presentation para malaman mo kung ano ba talagang nangyari. Hindi yung basta kanilang nag-a-assume na naghihiganti ako sa'yo. Ang pautos niyang sabi sa akin. Gusto ko man siyang sagutin, di ko magagawa dahil may takip nga ang bibig ko. Tsaka para naman ako hindi mag-a-assume sa ginawa niya sa akin ngayon. Tapos sapilitan niya akong pinapanood ng kung ano-ano. Nagsimula ng kanyang munting palabas na makikita sa screen ng TV at wala akong magagawa kundi ang panoorin yon. Scarlett's POV. Nagsimula ng munting palabas na makikita sa screen ng TV. Tahimik kong pinanood gawa nga ng tinakpan niya ang bibig ko and di ako makapaniwala sa mga napapanood ko. Tila ba nanonood ako ng isang documentary. Kinuwento niya kung paano ginawa niya para mahanap lang ako. May mga pictures at mga mapa pa akong napapanood kung saan ang places na pinanggalingan kong pinuntahan niya. Hanggang sa napapunta siya sa isang isla. Napalingon ako sa kanya dahil alam ko kung sang isla yon at hindi ako makapaniwala na nagawa niyang pumunta doon like sumuong siya sa panganib para lang mahanap ako. Binalik ko ang paningin ko sa screen. Doon ko na nalaman lahat ng pinagdaanan niya para lang mahanap niya ako. Naging agent siya nang wala sa plano dahil sa paghanap sa akin, pumirma at sumunod sa isang kasunduan na hindi niya ako po pwedeng lapitan hanggat walang go signal na Debbie. At lahat yon sinunod niya hanggang sa napapunta na kami sa ganitong sitwasyon. Mali ako ng akala as in maling-mali. Ang akala ko gusto niya akong paghigantihan sa ginawa kong pag-iwan sa kanya noon. Natapos ng palabas, lumapit siya sa akin para kalagan ako at nang maalis ang tali sa katawan ko, sinunod niyang tanggalin ang tape sa bibig ko. Kahit wala ng tape sa bibig ko, hindi ko malaman anong sasabihin ko sa lahat ng nalaman ko. Mula sa pagkakaupo, tumayo na ako. Lumapit ako sa kanya para harapin siya at ngayon ay magkatapatan na kami. Pareho na kaming nakatitig sa isa't isa.
Habang nakatitig ako sa mga mata niya, naalala ko yung sinabi niya sa akin bago niya ako tanggapin sa kumpanya niya. I want you to promise me that you will trust me. Kagaya ng sabi ko, ayoko ng pag-usapan ano ba ang nangyari noon. Basta ang alam ko, isa lang dahilan kung bakit nagkahiwalay tayo. It means you don't trust me enough. Di mo kayang sabihin sa akin anumang pinagdadaanan or problema mo, kaya't pinili mong magpakalayo-layo ng walang paalam. Kaya pala halos pilitin niya akong mangako sa kanya na pagkatiwalaan ko siya dahil alam niyang lahat ang tungkol sa akin pero ganun pa man. My name is Scarlett Rodriguez. I work as an agent of Gemstone Intelligence Agency, known as Agent Sapphire. Ang pagpapakilala ko sa aking sarili. Alam ko alam na niyang lahat, pero iba pa rin kung sa akin mismo manggagaling kung ano ba ang tunay kong pagkatao. Nilahad ko ang aking isang kamay para makipagkamay na inabot naman niya at mahigpit na nagkamay kaming dalawa habang pinapakilala niya ang kanyang sarili. Nice to meet you, Agent Sapphire. My name is Nathaniel Torres, and I'm the owner of Capital Wealth Investment Company, Super Nick Studios, and a part-time agent at Gemstone Intelligence Agency, known as Agent Amethyst. Ang maluha-luha na ako, pero bahagya pa ako natawa sa dami ng work niya, ha? Nice to meet you also, Agent Amethyst. At nanatili pa rin magkahawak ang aming mga kamay habang nakatitig sa isa't isa. Finally, nasabi ko na sa kanya ang tunay kong trabaho. No more lies, no more hiding, and this time I decided to trust him. Tinanggal ko na pala yung tracker na nasa katawan mo, ang pag-imporma pa niya. Agad ko naman kinapa ang ibabang bato ko at may nakapanga ako na parang bandage patch. Ilang oras ba ako nakatulog at di ko namalayan or naramdaman na natanggal na pala yun? Wait, pero bakit niya tinanggal? Napatingin at napatitig na naman ako sa mukha niya. Tinanggal ko para di mo na ako kailangan patulugin pa or manghula-hula pa ng kung ano-anong password. Ang paliwanag niya kung ba't niya tinanggal ang tracker sa katawan ko. Tila ba nahulaan niyang nasa isipan ko at sinagot niya agad ang tanong ko kahit di naman sinasabi ng bibig ko. And the other reason is, so meron pa? Ano pa bang dahilan niya? Kita ko ang malalim niyang pagbuntong hininga bago siya muling magsalita. Sinabi mo kanina, diba, na parang hindi kita binibigyan ng choice. Well, I'm giving you one. Ganyan kita kamahal, Scarlett. Kung talagang ayaw mo sa akin at gusto mong magkalayo-layo, hindi na kita pipigilan. Ang tila nahihirapan niyang sambit, pero nagawa niyang sabihin ng mga salitang iyon. Tinapunan ko siya na masamang tingin. Is he kidding me? Ngayon pa ba na alam ko ng lahat ng pinagdaanan niya bago kami magkita muli? Saka wala akong sinabing ayoko sa kanya, ha? Nagpakilala pa nga ako, diba? No way na iiwan ko siya pagkatapos ng lahat ng nalaman ko. Mr. Nathaniel Torres, there will never be a choice because I chose you. Ang galit-galit ko pang sabi, sabay kabit ko sa kanyang batok. Pinikit ko ang aking mga mata, siniil ko ng halik ang kanyang labi. This time siya na talagang pipiliin ko. Bahala na anumang maging status ko as GIA or kung tatanggalin ako ni Debbie or what. Ang mahalaga tanggap at mahal ako ni Nathan at buong buo ko na ibibigay sa kanya ang tiwala ko. Naramdaman ko ang dalawang kamay niya. Hinapit ng husto ang bewang ko, sabay ng pagganti din niya ng halik sa mga labi ko. Hanggang sa ang aming halikan, nauwi sa isang malalim na sensasyon, naging mas mabilis at mapusok, tila walang kapaguran. Kasabay noon ang pagmamadali naming mahubad ang aming mga saplot sa katawan. Nang kapwa na kami hubot-hubad, hinawakan niya ang dalawang pang-upo ko, gamit ang dalawang kamay niya para buhatin ako, at naglakad siya papasok sa kanyang kwarto. Iniwanan niya ang labi ko at dahan-dahan niya akong inihiga sa ibabaw na malambot niyang kama. Wait! At bigla siyang lumabas sa kwarto nang nakahubad. Parang awkward naman ang ginawa nito ni Nathan. Kung kailan naman kami nakahubot-hubad na at ready na makipaglaban sa kama, bigla naman niya akong lalayasan. Parang nakaramdam tuloy ako ng hiya. Kaagad kong tinakpan ng kumot ang hubad kong katawan hanggang muli siyang pumasok dito sa kwarto pero may bitbit siya. Lumakas ang kaba sa dibdib ko na makita ko si Nathan may hawak na ring box. Halos hindi na ako kumarap mula sa pagkakatingin sa kanya habang lumalapit siya sa akin. Sinundan ko siya ng tingin hanggang sa katabi ko na siya ngayon. Pinasok niya ang kalahati ng kanyang katawan sa ilalim ng kumot. Yes, ang halos na balakas kong sabi sa kanya. Miss Scarlett Rodriguez, hindi pa kita tinatanong. Ang natatawang sabi niya. Medyo natawa rin ako.
Oo nga, di pa naman niya ako tinatanong. Di naman halata na masyado ako excited eh. Pero yun din naman ang gusto mong maging sagot ko, hindi ba? Bilisan mo nga kung magpo-propose ka. Ang utos ko pa sa kanya. Dahil nakakabitin ang ginagawa niya. Binuksan naman ni Nathan ang ring box at kinuha na nga niyang singsing sa loob. Pagkatapos agad niyang kinuha ang isa kong kamay. You are super crazy, Miss Scarlett Rodriguez. I love you and I want to marry you. Will you marry me? Ang sabi niya habang sinusuot niya sa daliri ko ang singsing. I love you too and yes, I will marry you. Ang nakangiti kong sagot sa kanya bago maling nagtagpo ang aming mga labi. Ang saya at ang gaan pala sa pakiramdam kapag totoo, walang halong kasinungalingan at pagkukunwari sa isang relasyon. I am Scarlett Rodriguez, aka Agent Sapphire, have a new mission in life. Ang mahalin ng totoo ng walang halong pagkukunwari, ang soon-to-be husband ko na si Mr. Nathaniel Torres, aka Agent Amethyst. At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig nila Scarlett at Nathan. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.